gantihan ni Tanggol si Divina, mabilis siyang nakita ni na Ramon at ng iba pa. Agad nila siyang pinasakay sa kotse upang makalayo. Habang tumatakbo ang sasakyan, kinausap ni Tanggol ang kanyang mga kasama. Bumalik sa alaala niya ang lalaking nakamaskara na nagtangkang pumatay sa kanya. Ang lalaking nagsabing anak siya ni Divina. Dito nagsimulang pumasok ang duda. Baka si Bernard iyon. Baka siya nga ang anak ni Divina. At siya rin ang nagtaksil sa kanila. Sa isang madilim na kwarto, nakagapos si Ponggay. Nanginginig siya sa galit at puot. Para sa kanya, hindi mapapatawad ang kababuyang ginawa ni Bernard kay Dimples, ang kapatid niya. Ngunit tila walang pakialam si Rocky Boy. Bingi-bingihan, malamig ang tingin. Binalaan pa niya si Ponggay na mag-ingat sa mga salitang binibitawan. Ilang sandali pa, naglabas si Rocky Boy ng patalim. Ngunit bago pa siya makapanakit, may narinig silang sigawan sa labas. Dumating si Tanggol. Sinamantala ni Ponggay ang pagkakataon at humingi ng tulong, ngunit agad siyang pinatahimik ni Rocky Boy. Sa labas, narinig ni Tanggol ang sigaw at sinimulan niyang hanapin kung saan ito nanggagaling. Napatunayan ni Tanggol na nagtatago nga si Bernard sa lugar na iyon. Sumigaw siya at lumitaw si Bernard na mas kilala bilang Rocky Boy. Walang pag-aalinlangan, tinutukan siya ni Tanggol ng baril at sinabi niyang alam na nila ang totoo. Nagpapanggap lamang siya at anak siya ni Divina. Ngunit ngumiti si Rocky Boy at inilabas ang kanyang alas, isang badge at litrato ni Ponggay. Hawak niya si Ponggay. Binalaan niya si Tanggol, isang maling galaw, patay si Ponggay. Hinamon pa niya si Tanggol na barilin siya. Biglang tumalon si Rocky Boy pababa ng hagdan at nagsimula ang habulan. Hindi alam ni Tanggol na may masamang balak pa siya. Sinundan siya ni Tanggol, Ramon at ng iba pa hanggang sa makarating sila sa isang kwarto. Pagpasok sa madilim na silid, biglang naglabas si Rocky Boy ng tear gas. Kumapal ang usok, kumirot ang mata at halos hindi na sila makahinga. Nag-alala si Tanggol at sinubukang buksan ang pinto, ngunit hindi ito gumagalaw. Kahit anong pilit, hindi na nakatiis si Tanggol. Sa sobrang pag-aalala, binaril niya ang pinto. Pagpasok, binalot sila ng katahimikan at dilim. Unti-unting luminaw ang paningin niya at doon niya nakita si Enteng, nakahandusay at walang malay. Sa gilid, duguan ang kanyang ama na si Ramon. Nanlumo si Tanggol. Doon niya napagtantong na isahan sila ni Rocky Boy. Unti-unti nitong inubos ang kanilang mga kasama. Samantala, kinausap ng abogado ang mga gerero at binasa ang nilalaman ng huling habilin ni Don Gustavo. Nang marinig ito, sumabog sa galit si Miguelito. 50% ng ari-arian ay ipinamana kina Tanggol. Hindi siya makapaniwala. Para sa kanya, hindi iyon dapat mangyari. Sa presinto, sumiklab ang mainit na pagtatalo ni Rigor at Hector. Ibinato ni Rigor ang akusasyon na koneksyon lang ang dahilan kung bakit nakapasok si Hector sa pulisya. Hindi nagpatinag si Hector at sumagot na sinumang may kapit sa kapangyarihan, sa bise-alkalde man o sa mga gerero. May tsansang umangat. Uminit ang ulo ni Rigor. Isang suntok ang bumasag sa katahimikan at doon nagsimula ang gulo. Sa kabanatang ito, nabunyag ang matagal ng pagtataksil ni Rocky Boy, anak ni Divina at ang taong nasa likod ng mga pag-atake kay Tanggol. Sa gitna ng habulan at panlilinlang, naisahan ang grupo ni Tanggol at maraming nasaktan, kabilang si Ramon at si Enteng. Kasabay nito, sumabog ang galit ni Miguelito nang malaman niyang kalahati ng ari-arian ni Don Gustavo ay napunta kay Tanggol. Sa presinto naman, lumabas ang tunay na kulay ni Rigor at Hector na nauwi sa pisikal na sagupaan. Sa huli, malinaw na mas lalo pang umiigting ang laban. Hindi pa tapos ang gulo at mas mapanganib na ang susunod na mangyayari. Ibahagi ang inyong saloobin sa comments section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell
para hindi ninyo mamiss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunood.